Ang babasahin natin sa umagang ito ay nasa book ng Joel, sa libro ng Joel. Ito ay ikalawa sa minor prophets. Babalikan ko lang ng konti yung sa book ng Hosea dahil may mga katanungan na ni-raise up ako patungkol dito. Kung bang bakit kasi ang isa sa mga nag-sidetrack tayo, bakit binago ni Abraham yung pangalan ni Joshua, ginawa niyang Joshua, ito ay Hosea. Kung makikita niyo sa Numbers 13, twice na binanggit yung pangalan ni Hosea, na yun sa kahuling pagbanggit ni Moses, sabi niya, binago niya ito, ginawa niyang Joshua. From Hosea, ginawa niyang Joshua. Dahil nakita ni Moses, hindi lang yung pagiging leader ni Hosea o ni Joshua, kundi yung kanyang katapatan sa Diyos. Ginawa niyang leader do sa 12 spies. Nakasama. Naging kalawang second in command doon ay si Caleb. Yung sa pangalawang tanong ko, minahal ba talaga ni Hosea si Gomer? Dahil pagkatapos na yung panganak niya yung ikatlo na si Lo-ami, ibig sabihin na not my people, alam natin si Lo-ruhama na ibig sabihin ay no mercy o no pity, at si Lo-ami ay hindi anak ni Hosea. Si Jezreel lang ang naging anak ni Hosea. Afterwards, bumalik na ulit si Gomer sa kanyang dating trabaho. Baga sana hindi na siya tumira kay Hosea. Sinabi ng Diyos, kinuman sa kanya, bawiin mo yung asawa mo. Nagbayad si Hosea ng ganung amount para mabawi yung kanyang asawa. Kinuman ng Panginoon, mahalin niya yung asawa niya. Napilitan ba si Hosea? No, hindi siya napilitan. In fact, binigyan ng willingness si Hosea ng Diyos na mahalin niya si Gomer kahit na ganung naging adulteress siya. Kahit na nagwalwal siya ng kanyang buhay, naging willing si Hosea. Ito ay pagpapakita ng Diyos na ganito ang ginawa ng Diyos at ganito ang gagawin ng Diyos sa bansang Israel. Na kahit kayo naging adulterer, mga stiff-necked na people, ganito ang gagawin ko sa inyo. Kung ano yung nakita nyo kay Hosea, yun ang makikita nyo na gagawin ko sa inyo. Pagdating naman dito sa Book of Joel na ating babasahin, sinasabi rito na siya ay anak ni Petuel. Si Joel, kung titingnan natin, sabi ng mga scholars, hindi nila alam kung anong year, kung anong panahon. Hindi katulad ni Hosea, nalaman natin sa time ni Jeroboam II, up to the time na ang binanggit na mga hari na kasunod ay hari ng Judah. For almost 60 years siyang nag-prophesy o naging propeta. Dito sa Book of Joel, ang author na si Joel ay hindi alam kung kailan ito. Pero sabi ng mga scholars, pre-exilic to. Bago ito nangyari yung may exile sila. At si Joel daw ay ginamit ng Panginoon hindi sa Northern Kingdom, dahil ang parang reference ito ay doon sa Southern Kingdom, sa Jerusalem. So walang masyadong klaro kung kailan at kung saan talaga nagsimula ito kay si Joel, si propeta Joel. Pero nung panahon ito, nung nangyari yung pagpapadala kay Joel, mababasa natin dito yung mga mangyayari sa bansang Israel o maging sa Judah. Napaparusahan ng Diyos ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng nature. Mababasa natin dito yung mga sinasabing chewing locust, swarming locust. Yung swarming locust, meron crawling locust, meron ding consuming locust. Yung mga balang. Alam natin kung gaano kalaki ang isang balang, mas malaki siya kaysa sa tipaklong. Kung gaano siya kalakas kumain. So, papakita ng Diyos, itong mga ito ang gagamitin niya. Kung ano yung nasa nature.
kakainin ng mga balang, kung ano yung mga, tapos doon sila mangingitlog, yung kanilang itlog, doon, pag naging parang maggots ba yun, doon mangingain, kung ano yung natirang mga green, kakainin pa noon, pahabang nagbibuild yung pakpak nitong mga locust na ito, kung ano pa yung natitira, kakainin pa rin niya, hanggang sa ubos yun, hanggang sa mag-migrate ulit itong mga locust na ito, yung mga balang na yun. Hindi, yung makikita rin na natin dito, maging yung mga alaga nilang hayop. Kulang na lang kung makapagsasalita, pwedeng magreklamo. Kayo ang may kasalanan, kaya nagyari sa atin to. Pati kami tuloy ng mga animals nila, yung mga kanilang mga wala kami makain. Kasi naubos lahat eh. Nung maubos yun, ano mangyari? Nagkaroon pa ng tagtuyot. Pag nagkaroon ng tagtuyot, yung ultimo damo, pag nagsimula masulog, uubusin lahat din yun. So God, dito, ang Panginoon natin, pinakikita niya na siya ang nagsusupply ng lahat ng ito sa mga tao. Yet itong mga grains na ito, anong ginagawa nila? Ino-offer nila kay Baal. Sabi, hindi naman si Baal na nagbigay nito sa inyo. Ako yun, sabi ng Diyos. And yet ito, mga ito, ginagamit nyo para i-offer sa inyo mga idols. And God uses, ginagamit niya talaga, even yung nature, mababasa natin sa Romans, na even yung nature, nag-groan dahil sa sinfulness ng tao. Kumbaga sa napapahamak maging ang nature dahil sa kasalanan ng tao. So basahin natin ang Book of Joel, chapter 1. Hopefully, yung nabasa ninyo yung kabuuan ng Hosea, ito namang Joel, 3 chapter lang. Hopefully matapos din ito sa week na ito. Chapter 1 and verse 1. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, you elders, and give ear, all you inhabitants of the land. Has anything like this happened in your days? Or even in the days of your fathers? Tell your children about it. Let your children tell their children, and their children another generation. What the chewing locust left, the swarming locust eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Awake, you drunkards, and weep, and wail, all you drinkers of wine, because of the new wine, for it has been cut off from your mouth. For a nation has come up against my land, strong and without number. His teeth are the teeth of a lion, and he has the fangs of a fierce lion. He has laid waste my vine and ruined my fig tree, and has stripped it bare and thrown it away. Its branches are made white. Lament like a virgin, girded with sackcloth, for the husband of her youth. The grain offering and the drink offering have been cut off from the house of the Lord. The priests mourn who minister to the Lord. The field is wasted, the land mourns, the grain is ruined, the new wine is dried up, the oil fails. Be ashamed, you farmers. Wail, you vine dressers, for the wheat and the barley, because the harvest of the field has perished. The vine has dried up, and the fig tree has withered, the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree. All the trees of the field are withered. Surely joy has withered away from the sons of men. Gird yourselves and lament, you priests. Wail, you who minister before the altar. Come, lie all night in sackcloth, you who minister to my God. For the grain offering and the drink offering are withheld from the house of your God. Consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry out to the Lord, Alas, for the day of the Lord is at hand, it shall come as destruction from the Almighty. Is not the food cut off before our eyes? Joy and gladness from the house of our God. The seed rebels under the clods. Storehouses are in shambles. Barns are broken down. For the grain has withered. How animals groan! The herds of cattle are restless, because they have no pasture.
Even the flocks of sheep suffer punishment. O Lord, to you I cry out, for fires devour the open pastures, and a flame has burned all the trees of the field. The beasts of the field also cry out to you, for the water brooks are dried up, and fire has devoured the open pastures. Naway pagpalain ng Panginoon, pagkakabasa ng kanyang salita.